Sa kagustuhan magkatrabaho at kumita, madali raw na akin si Jonalyn sa nakitang Facebook post tungkol sa isang online job. Nang i-click ang link, napunta raw ito sa isang chat app. Sa chat, may kumausap raw sa kanya na nagsabing bago siya makuha sa kanilang kumpanya, may mga task na dapat kumpletuhin. Una, pagbebenta ng mga items tulad ng damit at tsinelas. Pero bago yan, kailangan daw magdeposito o recharge ng 100 pesos. Nakapagbenta naman daw agad si Jonalyn at nagkakomisyon pa ng 30 pesos. Nakumpleto rin niya ang ikalawang task na pagbebenta rin ng items at muling nagkakomisyon. Nung natapos ko na po yung 2 tasking na sinasabi nila, naka-withdraw po ako ng 648 pesos. Then sumunod po nun is nirefer ako sa manager nila para po mag-i-income ako ng mas malaki pa na hindi ko inaasahan. Ang sinasabing mas malaki ay VIP 3 para maging ganap na empleyado. Umabot sa 32,000 pesos ang ni-recharge ni Jonalyn para magawa ang tasks. Na makompleto ito, iwi-withdraw na raw sa niya ang ipinangakong 88,000 pesos na komisyon. Pero para makuha ito, kailangan daw magbayad ng tax na 17,000 pesos. Dahil subo na, idiniposito ito ni Jonalyn. Sabi niya sa akin, pwede ka na mag-withdraw, ma'am. Tapos nung nag-withdraw na po ako, incorrect password siya. Kahit tama po yung password ko, tapos po, hindi ko na sila makontak kasi binlock na nila ako. Ang masaklap, inutang lang daw ni Jonalyn ang 52,000 pesos na idiniposito niya sa digital wallet ng scammer. Halos hindi na ako makakain. Naapektuhan na yung emotional ko, yung pag-iisip ko. Minsan tulala na ako kasi paano ko nga po solusyonan. Kasi buong akala ko na makakatulong ako, pero hindi pala. Mas lalo pala lumaki yung problema namin. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tasking scam ang tawag dyan. Katulad daw ito ng employment scam na nagsimula noong kasagsagan ng pandemya. 523 employment scam cases na ang natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group mula January hanggang August 2023. We do the money trail. Kukuha tayo kay court ng warrant to disclose computer data for us to be able to get the identity of the suspect. Lagi nilang paalala, Walang investment, walang ganong